It's the April Convention Extravaganza! Tama, narinig nyo mga kapatid! Kung kailan patapos na ang buwan ng Abril, saka naman nagpasabog ang mga cosplay event organizer. So tingnan natin kung anong events ang pinuntahan natin this month. First off, it's Matsuri in Manila, Year 2. In celebration of 70 years of Filipino-Japanese friendship, the men and women of the Matsuri Project have decided to move this year's Matsuri in Manila from May to April. Hindi lang yan ang naging improvement ng Matsuri Project para sa second iteration ng event. Gumanda rin ang setup ng kanilang stage. May mga returning acts din tulad ng Sky Garden at Fairy Tales. May mga first-timer din tulad ng Daruma Rolin at Nirin. The audience is so hot. So we are so happy to perform here for the first time. Thank you, Philippines, inviting us. Siyempre, kung tatanungin natin yung dalawang MC kung anong part ng event ang pinakagustuhan nila, ito ang kanilang sagot. Kasi yung last year, wala eh. Ngayon, meron na stand-up comedy. Namasaya din ako kasi last year, host lang. MC lang. Pero ngayon, may set eh. Namasaya din ako. Pero ano lang ha, counter lang kung sinabi ko. Masaya ako last year din kasi nakita ko yung ibang mga Japanese teachers. Excited para sa Pilipino, para sa Pilipino. Style pakita ko nakakatawa na. Pero ngayon, galing sa Japan, last year. Ngayon, tayo lang. Pero yung paborito ko ngayon, I would say lahat talaga eh. Powerhouse yung mga guest nila sa PC. Yung mga yun sa drifting, makikita ko sa ibang events na. Yung mga ibang ginawa natin sa stage, yung mga cosplay natin na contest, all out sila. So wala akong masabi sa mga events, masaya natin. All out sila. Tunay nga na matibay pa rin ang pagkakaibigan ng bansang Pilipinas at Hapon sa kabila ng kanilang masalimuot na nakaraan. At ang pangalawang Matsuri in Manila ang nagsisilbing patunay ng kanilang friendship. From Quirino Grandstand, dadako naman tayo sa Okada, Manila para sa kauna-unahang Otaku Pop Fest. Ito rin ang kauna-unahang cosplay event sa Pilipinas sponsored by Cyber Agent through their Cyber E-subsidiary. Together with CPC and Perspective, isa sa mga may pakana ng Philippine Game Show noong nakaraang taon. Pagpasok mo ng Coral Wing ng Okada, Manila, makikita mong dagsaan ng mga anime fans at cosplayers. Andun din ng iba't ibang Japanese companies from Toho Animation, Waver Spy Family Booth, to Cyber Agent's own Cygames division, which brought us Uma Musume, Pretty Derby, at Shadowverse Worlds Beyond. Meron ding cosplay competition, syempre di mawawala yan. Mukhang nasiyahan naman ang mga attendees dahil sa mga kakaibang pakulo at palaro sa mga booths. Sa katunayan, nakatala ang Otaku Pop Fest ng Day 1 ticket sales worth 1 million pesos. Does that mean na magiging part na ng regular cosplay event rotation ng OPF? Hindi pa natin masasabi sa ngayon, pero mataas ang tsansa na maging parte na siya ng buhay ng Filipino anime fans. Nagbabalita, Giancarlo Reyes, owner and editor-in-chief of Reyes Web.